hindi lang dapat yung confidential funds ang tinatanong sa ating presidente. In fact, lahat ng korupsyon na nangyayari sa ating executive department, kasama na rin po dyan yung flood control scandal at yung sinasabi nilang mga notice of disallowance din under sa Office of the President at lahat ng mga department under the executive departments kasi napakalaki po, bilyong-bilyong salapi po ang mga notice of disallowances doon. Kung itatabi nyo po yung mga audit findings kay VP Sara Duterte at sa mga ibang ahensya ng ating gobyerno, kakarampot lang po kay VP Sara Duterte, halatang pinag-iinitan lang po siya. Pag-question din kanina ng presiding officer, naging malinaw po ba na itong kanilang ginawang pagpuna, yung pag-audit, ay hindi pa talaga super final at conclusive na or dapat i-execute na agad-agad at nandun na may kasalanan ng nagawa ang pangalawang Pangulo, Attorney? Opo, hindi po automatic na si VP Sara Duterte ang may kasalanan. Sabi po nila, tama po yung sinasabi niya sa circular na kapag nag-issue sila ng certain notice of disallowance ata ay dapat nang bayaran iyon. Pero po, meron pang mga appeal process yan. Executory pero hindi pa final. So ibig sabihin hindi pa final yung guilt ng tao na responsable. At sino ba yung tao na responsable? Yung Special Disbursing Officer, hindi si VP Sara Duterte. Bigyan po natin ng context ito. Ang Office of the President po ay meron ding mga audit findings, mga notice of disallowance. Tanong po ninyo, mas malaki po ito sa 70 million plus na binanggit nila sa impeachment kanina. Ang meron po sa Office of the President ay 490 plus million pesos. Kalahating bilyon po na notice of disallowance na ina-appeal nila ngayon. Ibig sabihin po ba ay ninakaw na kaagad ni BBM yung kalahating bilyon na iyon? O sasabihin po nila, syempre hindi. Ganun din po ang gawin natin kay VP Sara Duterte. Dahil malaki po ang opisina nila. Hindi po nila kayang hawakan ang lahat ng pera at sila rin ang magdi-distribute ng pera at sila rin ang haharap sa mga informante at sila rin ang harap sa mga rebelde. Baka patayin pa sila ng mga taong ito. Usually, ang kanilang mga inuutusan na maglakad ng mga bagay na ito ay yung kanilang mga special disbursing officer at mga staff. Sila po ang humaharap sa mga tao na iyan. Kaya sila po ang humahawak lang ng pera at sila lang po ang dapat na accountable. Wala po silang naipakitang connection between the pera and kay VP Sara Duterte. Parang pagpatay po iyan eh. Parang murder po. Kapag sinabi mong murder, ang may kasalanan lang ay yung pumutok ng baril. Pero hindi mo idadawit ang isang tao na walang kinalaman. Usually, pag maidawit ang isang tao na walang kinalaman, ang ebidensya na kailangan mo dyan ay dapat umamin yung kumalabit ng baril at idadawit niya yung taong mastermind. Meron ba silang ebidensyang ganyan ngayon kay VP Sara Duterte? Wala po. Wala pong nagtuturo na siya yung nag-control at active na nagmanyubra ng lahat ng paggastos at ang sinasabi nilang pagkupit ng pera. Wala po silang ganong connection na na-establish at testimonya. Kaya hindi po nila pwedeng ituro na si VP Sara Duterte ang managot kasi wala naman siyang hinawakang pera. Opo, Attorney, kahapon, kung ako nagkakamali, tinanong din ang witness doon sa Article 229, no? Tsaka yung sa Republic Act number 3019 Section 3 paragraph K, ito'y patungkol doon sa mga mga confidentiality po, no, mga batas na merong mga clause din na tungkol sa pagiging confidential ng mga information at iba pa. Sa tingin niyo po, na-i-apply ba nitong taga-COA na ito, itong mga batas din na ito, kasabay nung kanyang paggamit din sa Joint Memorandum Circular ng COA at DBM? Ang general principle po dyan, pagdating sa pag-audit ng mga confidential funds, at nakalagay na rin po yan sa mga circular, na yung pag-edit ng mga confidential funds po ay privilege po yung mga yan. Usually, confidential po yung mga yan. Kaya po meron silang special unit na nag-audit ng mga confidential fund. Hindi po katulad ng mga normal na gastusin lamang, nakalagay na kaagad yan sa GAA, specific. Tapos kapag i-audit mo po, ready ka agad yan for inspection ng ibang tao, hindi mo na kailangan ng clearance. Pero po ang nakalagay sa COA circulars ay specifically for these confidential funds, in-acknowledge nila yung confidentiality ng mga information and pagiging sensitive ng mga information na involved dyan. Kaya merong isang department mula sa COA na nag-dedicated na mag-audit lamang ng mga bagay na yan. At kapag binibigyan sila ng information tungkol sa mga bagay na yan, ay dapat protektahan nila yung confidentiality, nakaselya yung information, at saka lamang bubuksan
kapag rine-require ng batas. Opo, attorney, tama po ba na questionin yung ahensya, na yung opisina, kung bakit siya merong confidential fund? Kasi nabanggit din ng witness na dapat batay sa kanyang mandato. Like halimbawa, kagaya po dito sa katauhan po ni Vice President Sara, meron siya dati sa unang taon for OVP and at the same time dito po sa DepEd. Dapat bang questionin ito? Meron ba siyang karapatan, yung taga-COA, na mag-question bakit siya merong confidential fund, attorney? Kasi ito rin yung pinapalutang nila na kinukumpara nila sa nakalipas na mga vice president, nakalipas na mga education secretary na wala daw pong mga kagaya nitong confidential funds. Wala po sa katayuan ng COA auditor na sabihin kung tama o mali na magkaroon ng confidential funds ang Office of the Vice President. Ang pagkakaroon po ng budget for confidential funds ang isang opisina or ahensya ay pangunahing responsibilidad po yan ng Executive Department ng Presidente po, Office po ng Presidente, dahil sila po ang nagpro-propose ng budget doon sa Kongreso. Kongreso po ang nag-a-approve. Nung umpisa po, syempre pwedeng mag-request, sasabihin, ang totoong proseso po niyan ay tatanungin nila yung specific agency, ano yung mga kailangan mong funding. Sasabihin ng agency, ba kailangan ko ng ganitong funding, including confidential fund. Isasabit nila sa Office of the of the President. President ang mag-approve, ilalagay niya lahat ng plano, at yun ang ipapa-approve nila sa Congress. So kapag nalagyan po ng confidential fund ang Office of the Vice President, kasalanan na po yan ng Presidente at ng Kongreso, at hindi nyo pwedeng sabihin na kasalanan lamang yan ni VP Sara Duterte. At it is not as though it is wholly wrong or it is wrong at all na magkaroon ng confidential funds ang isang Office of the Vice President, dahil po siya ang pangalawang executive ng ating bansa. Ang traditionally po, ang Executive Department ang merong confidential funds dahil sila ang sila yung chief ng ating defense at sila yung in charge sa pag-execute ng batas at pagtugis ng mga NPA, ng mga rebelde at ng mga terorista. Pero po, syempre, yung susunod na executive, yung next executive, by inheritance, pwede po siyang magkaroon din ng confidential funds. Kasi po, anytime kapag maging incapable or unqualified na yung ating presidente, na maging presidente, maging executive, syempre siya yung automatic na tatayo bilang presidente. So habang nagsasabay po silang magtrabaho, dapat po preparado ang ating Office of the Vice President na i-address ang ating problema sa terrorism at rebellion kung sakasakaling siya man ay umupo bilang presidente ng Pilipinas. Kaya hindi po objectionable na magkaroon ng confidential funds ang Office of the Vice President. And tingnan po natin, marami pong mga executive departments sa ating gobyerno ang merong confidential funds. Kasama po dyan yung mga gobernador, pati mayor po, merong mga confidential funds. So wag po nating ipagkait sa ating second executive or commander-in-chief ng ating bansa kung sakasakali, or in standby, commander-in-chief in standby ang oportunidad na magkaroon ng confidential funds. Kasi po, kung merong isang opisina na dapat magkaroon ng confidential funds, aside sa isang presidente ng Pilipinas, ay dapat po yun ang Office of the Vice President, more than any provincial governor or more than any mayor. And hindi rin po wholly objectionable yung pagkakaroon ng confidential funds sa Office of Department of Education. Dahil po, ang mga komunista, punta ka po sa UP, ang daming mga NPA na taga-UP, ang daming mga rebelde na nanggagaling sa ating mga state universities. Doon po ang una at pangunahin nilang lugar para mag-recruit. Kaya mahalaga po na yung leader ng isang Department of Education ay may kakayahan na i-combat ang maganitong threats sa ating national security. So noong DepEd Secretary si VP Sara Duterte at ngayong Vice President siya, dapat po na meron siyang confidential funds. Opo, at saka ang mahalagang punto dito, bago pa man yan maaproba na magkaroon siya ng confidential fund, yan din ay na-request nila, inaprobahan ng Chief Executive, inaprobahan din ng Kongreso, kaya na meron siyang confidential fund. So kung mag-question siya bakit may confidential fund, dapat hindi lang ang Office of the Vice President ang tanungin. Tanungin din nila doon sa Kongreso. Tanungin din nila mismo ang Presidente, bakit mo inaprobahan na ito, Attorney?
Opo, opo. As a matter of fact, hindi lang dapat yung confidential funds ang tinatanong sa ating presidente. In fact, lahat ng korupsyon na nangyayari sa ating executive department, kasama na rin po dyan yung flood control scandal at yung sinasabi nilang mga notice of disallowance din under sa Office of the President at lahat ng mga department under the executive departments kasi napakalaki po, bilyong-bilyong salapi po ang mga notice of disallowances doon. Kung itatabi nyo po yung mga audit findings kay VP Sara Duterte at sa mga ibang ahensya ng ating gobyerno, kakarampot lang po kay VP Sara Duterte, halatang pinag-iinitan lang po siya. Opo,